Hallelujah. Hallelujah. Sa walang pagkabala, hallelujah. Pagpalang gabi sa bawat isa sa atin ay God bless you mga kapatid. Hallelujah. From Baclaran, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nakarating ng mapayapa at ligtas. Ngayon pa man ay ating lulubusin ang mga panahon, ng oras. Hallelujah. Gabing ito, samahan niyo ako sa pagbuklat ng ating mga dalang Bible, maging electronic man yan or hardbound or hard copy. Ating buklatin ang Matthew chapter 21 verses 28 hanggang 32. Again, ang ating opening text ay narito sa Matthew chapter 21 verses 28 hanggang 32. Hallelujah. Basahin ko na lamang po sa wikang Ingles, sa King James Version. Ang sabi dito, verse 28, "But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard." Verse 29, and he answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Verse 30, and he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. And verse 31, whether of them twain did the will of the Father? They say unto him, the first. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Let us say amen to the words of God. Tayo po ay malayang makakaupo sa gabing ito. Pagbati sa bawat isa sa atin, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay makakaupo na. Okay, God bless you, Brother Rick. Hallelujah, nating nakita ang ating kapatid, Brother Rick. We missed you. I know na alam natin kung bakit siya naparito. Sa gabing ito ay tatanungin ko kayo, meron ba tayong expectations sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Patuloy tayong sumasampalataya sa sinabi ng ating kapatid, Brother Branham. What you expect is what you get. Hallelujah. Now, bago tayo ay pumaroon sa aking na-prepare, gusto ko munang pamagatan ng ating pag-uusapan. Ang pamagat ng aking gustong pag-usapan is the power of consistency, believers in action. So, it seems like na parang nag-series tayo ng ating ng topic about the power of consistency. So, una, power of consistency in prayer. Yung pangalawang ating naibahagi o na-share ay patungkol sa power of consistency, speaking the words of God and hanggang ito ay until it manifest. So, sa ngayong gabing ito ay power of consistency pa rin and believers in action. Now, gusto ko muna magbigay ng introduction sa last nating pinag-usapan about the power of consistency, speaking the word until it manifests. Ang ating, sino ba nakakatanda ng ating pinag-usapan noon? Hallelujah. Alam nyo, habang ito ay aking pinag-aaralan, it seems like na mayroong mga unlocking keys na binibigay ang ating Panginoon. So, it's a principle na hindi natin mapapasibalian sapagkat ipinakita sa atin na mayroong kapangyarihan kapag tayo ay nananalangin. Meron din kapangyarihan kapag tayo ay nagsasalita ng kanyang mga salita at paulit-ulit natin itong sinasalita. At binigyan natin ng halaga ang pagsasalita. No? So, ating kinuha ang key verses noon sa Proverbs chapter 18 verse 20 to 21. Sino pa bang nakakaalala niyan? Well, ang pinakamadaling nating matandaan na madalas nating napapakinggan ay ang sabi doon sa verse 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga.
At habang ating itong pinag-aaralan, ating nakita na ito ay hinalimbawa niya ng isang, sabihin natin na a wise man. Nang sabi niya, gaya ng sinabi sa verse 20, ang tiyan ng tao ay nabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyahan siya. Kung iisipin natin, hinalimbawa ito o hinalintulad ito ng matalino na wise man na ito patungkol sa pagkain. Pinintulad niya ito sa pagkain. Ang pagsasalita daw ay parang katulad ito ng pagkain. Kung ang pagkain ang siyang nagbibigay sa atin ng satisfaction or nagsasatisfy sa ating mga tiyan, ang salita naman din daw ay nagbibigay ng satisfaction sa ating tiyan. So it seems like na ito ay mahirap unawain, pero ito ay ating na-discuss about doon sa pagsasalita. Sapagkat sabi doon sa ating pinag-aralan noon, kung natatandaan nyo pa, na ang tao daw, kapag kumakain, hindi iyon ang isang paraan para siya ay sabihin natin, or ma-defile ang man, o maging unclean ang man, o magkaroon ng karumihan ng tao, kundi ang bawat na lumalabas sa ating dila, sa ating bibig, ang siyang nagpapadumi sa tao. And that is the reason ating binigyan din ang verse 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At alam natin ng Matthew chapter 5, verse 18, ang lahat ng lumalabas sa ating dila ay nanggagaling sa ating puso. Matthew chapter 15, verse 18. At yun daw ang magpapadefile sa tao, or in a positive way, kapag maganda ang iyong binabanggit sa isang tao, ayun din naman ang magpapabuti sa kanya. Tama po ba? Because there is a power sa pagsasalita. Kapag ito ay masama, hatid doon sa tao, kamatayan, sakit, or sabihin natin na hindi magandang kaisipan. Ngunit kung ang iyong bibigay sa tao ay mabuti, buhay. So nakita natin ang pagko-compare. At isang bagay kung bakit ito ay nagsasatisfy sa ating sarili, sapagkat ito yung nasa ating loob na gustong kumawala. Kapag tayo ay may galit sa isang tao, pinipigilan natin, pero pag hindi na natin napigilan, ito ay sinasambit natin ng masama. And that is the reason, pag nasambit natin, parang merong kumakawala sa iyong loob. O pero baga, sabihin natin na nabubunutan ako ng tinik kapag ito ay nasabi ko. May mga ganun, mga klase ang kaisipan ng tao. Kailangan sabihin ko to. Well, gayon din naman sa pagmamahal. Pag may minamahal ka, kapag yan ay kinikim-kim mo lang sa iyong sarili, parang may presyon na hindi kumakawala. Pero the moment na iyong ikinawala ang iyong sabihin na pagmamahal sa isang tao, para bagang merong relief or merong tinatawag na emotional release. At ang emotional release na yan ay tinatawag yan sa English or sa vocabulary word na catharsis. Ang sabi sa definition ng catharsis, when something stays in the heart too long, it creates pressure. When it released, sa pamagitan ng pagsasalita, there is a relief. Or tinatawag na pag there is emotional release, ang tawag daw doon sa vocabulary sa English is catharsis. At alam niyo po ba, hindi lamang galit, hindi lamang pag-ibig, at minsan ang tao ay nag-hold in ng kaniyang kasalanan. Hindi kino-confess ang kasalanan. And that is the reason, kapag yan ay hindi mo kinonfess sa Diyos o sa tao naman na nagkasala ka, it creates pressure sa iyong sarili at ikaw ay hindi maipapalagay. At ang sabi ng Biblia, in Psalms chapter 32, basahin muna natin ng verse 3 hanggang verse 5. Ito ay recap lamang. Ang sabi dito sa Psalms chapter 32 verse 5 ng ERV version, ang sabi dito ni David, "But then I decided to confess my sin to the Lord. I stopped hiding my guilt and told you about my sin. And you forgave the all." At ang sabi sa verse 1, pansinin niyo ang verse 1. "It is a great blessing
when people are forgiven for all the wrong they have done. At ang verse 2, it is a great blessing when the Lord say that you are not guilty. At it is a great blessing when they done, or when they, sabihin natin, ano bang sabi dyan? When they don't try to hide their sins. At ang hinalimbawa ng isang taong nag-hold in ng kaniyang kasalanan sa kanyang sarili at hindi ito nire-release o hindi ito ikino-confess, ang sabi ng verse 4 o verse 3, ang sabi doon ni Apostol, ni David, sabi dito sa verse 3, Lord, I pray to you again and again, but I did not talk about my sin. So I only became weaker and more miserable. Aha! Kapag may unconfessed sin sa inyo, brother and sister, pag hindi mo pala ito i-confess, ang hatid sa inyong pagkatao, you are weaker and miserable. And that is the reason, ang mga tao na merong presyon sa loob, gustong kumawala ang kanyang gustong sabihin. Pero alam niyo po ba, merong babala. Sapagkat ang babala, ang lahat ng ating sinasalita, mabuti man yan o masama, ayan ay i-judge. And the good thing is, kung mabuti yan, well, merong rewards na merong kang makukuha. You satisfy your, sabihin natin, ang buhay. Pero kapag yan ay masama, well, kasalanan yan sa Diyos. Sapagkat pagdating ng panahon, hindi ka makakaligtas sa pagsusulit ng Diyos. Yan ang makikita natin sa Matthew chapter 12, verse 34 hanggang 37. Dito na lamang sa 36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, at ang sunod, and by the words thou shalt be condemned. And it seems like na pag may pressure sa loob, kailangan mong sabihin. Pero yun pala, inire-reveal din ang nasa loob mo. I-reveal din kung ano ang puso mo. Ang danger doon, pag masama ang puso mo, well, ikaw naman ay i-judge ng Panginoon. And that is why, ang payo ni Apostol Pablo, dapat pala ang ating puso ay puno natin ng mga salita ng Diyos. Sapagkat kung anong nasa puso, yun ang lalabas sa ating bibig. Tandaan natin ang Matthew chapter 12 verse 34 hanggang 35. Ang sabi doon, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Hallelujah. Kaya ang payo ng Apostol Pablo, Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly. Well, pag sinabing richly, ito ay maging mayaman ang iyong mga salita ng Diyos sa iyong puso. Pero alam niyo po ba, ito ay nalintulad sa isang binhi ang salita ng Diyos. Kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ito daw ay sabi ng Luke chapter 8 verse 11, katulad ng isang binhi. At ang binhi na yan, ang sabi ng ang John chapter 6 verse 63, ang sabi din ni Jesus, the words that I speak unto you, they are life and they are spirit, or they are spirit and they are life. So ibig sabihin, and that is the reason mayroong word na consistency, hindi kapag ang magtatanim, kapag nagtanim ng binhi sa lupa, kinabukasan ay hindi siya ha-harvest agad. And that is the reason kapag ikaw ay nakatanggap ng salita ng Diyos, well, don't expect na meron agad yan sabihin natin resultang maganda sa iyo. Sapagkat kailangan yan, katulad ng binhi na ginagawa ng mga farmer, dinidiligan, pinapaarawan, inaalagaan, consistency. And that is the reason, meron tayong expectation harvest. Diba? Kapag meron tayong natanggap ng salita ng Diyos sa ating puso, alagaan natin yan.
Huwag nating hayaan na kunin niya ng kaaway sapagkat sa Matthew chapter 13, meron daw katulad ng pawang ibon na tumutuka ng binhi doon sa puso sapagkat ayaw ng kaaway na ang tao ay maligtas. And that is the reason we are responsible na diligan, i-cultivate, ingatan, at alagaan ang salita ng Diyos. Hallelujah. At kapag nagawa natin ito, well, makikita natin ang resulta. Well, kung bakit natin tinatalakay ang consistency, sapagkat minsan, in-expect natin agad na may bunga. Pero wag tayong mawala ng pag-asa, kasi kahit ang patak ng tubig doon sa bato, kapag yan ay tuloy-tuloy, consistency, yung bato na yan, kalaunan, ito ay mabubutas sa pamagitan ng tubig. So, ganun din sa mga salita ng Diyos. Kapag patuloy natin itong binibigkas, darating ang panahon sa ating pagbibigkas ng salita ng Diyos ng paulit-ulit, ito ay magbibigay ng massive resulta sa ating buhay. Hallelujah. Kaya never give up. Hallelujah. At that is the reason, mayroong kapangyarihan sapagkat ang James chapter 3, verse 3 hanggang 6, ang salita daw ng dila or ng kapangyarihan ng salita na nagmumula sa ating bibigo sa dila ay hingalin tulad niya sa tatlo. Katulad daw ito ng isang mouthpiece na nilalagay sa kabayo. Kayang kontrolin ng kabayo sa pamamagitan ng dila. Pero alam niyo po ba, kapag ikaw ay nagkakalesa, kapag hinila mo pa kanan yung pinakatali ng kabayo, para kontrolin yung kabayo sa kanan, hindi agad yan kakanan. Kailangan yan merong consistent na pressure. Ginaganyan mo yan para lumiko ang kabayo sa kanan. So may consistent pressure din kapag gusto mong pakaliwa. At may consistent pressure din na paghila doon sa tali, pahatak sa'yo para huminto ang kabayo. So si James ay alam niya. Hindi agad na pag hinatak mo sa kanan, liliko agad. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kapag yan ay sinalita mo para sa iyong sarili, hindi agad makikita ang resulta. Kailangan merong consistency. At hinalimbawan dito ni James, ang katulad sa isang helm of a ship or rudder, na kayang palikuin ang malaking barko. Hallelujah. Alam nyo, ang ating panahon ngayon ay pinagtatalo nila na doon sa isang kanal na hinaharangan ng Iran. Alam niyo po ba, napakaliit lang ng kanal na yon, pero napakadaming barko gustong dumaan doon. At ang ruta niya ay pa-curve. Kahit na malaking barko, gagawin niyan para makapunta doon sa oil refinery para kunin ang langis at dalhin sa kanilang mga bansa. Pero paano niya napapaliko yon? Sa pamagitan ng rudder. Pero alam niyo po ba, nung ako'y nakasakay ng barko, nakita ko, nung inikot nung nagtitimon, yung pinakamalaking manubela niya, hindi agad kumana ng barko. Kailangan ng may consistent na pagliko or guidance para makita ang epekto ng barko na mapakanan o mapakaliwa. Ang ibig sabihin ng brothers and sisters, ang dila ay hinalitulad sa rudder na kayang magkontrol ng napakalakas o napaka-imposible. Look at David, nating an example. Bago niya magapi si Goliath, sinalita niya muna ang mga bagay, kung ano ang mangyayari kay David. Hindi lang isang beses na kanyang gagawin, kundi ano ang gagawin niya in a detailed way. Patuloy niya itong sinabi ng sinabi bago niya gawin. Hallelujah. And that is why, kailangan na may consistency din tayo sa pagsasalita ng Diyos. Sometimes kasi, taon ba ang bilang para tayo huminto sa pagsasalita? Well, dito, hindi tayo magsasabi, kundi ang Diyos ang tumitingin sa iyong puso kung ikaw ay handang gawin ang kanyang nais. Sapagat, sabihin natin ng mga, kahit ang mga dalubhasang mga tao ay nagpapatunay sa ganitong prinsipyo. Diba? Isang great na Chinese at saka isang king ng United Kingdom, ang sabi niya, kapag ano ang ginagawa natin, maging ito'y sa salita, ay magiging gayon tayo.
Kapag mula sa kaisipan at itong sinalita, consistency, it will leads to action. It will leads to, sabihin natin na habits, it will leads to character, and it will leads to sa identity. Kahit ang mga unbeliever ay naniniwala sa ganito, how much more ang mga salita ng Diyos. Well, sabi nga nila, kung kayo ay patuloy na nanalangin na pagpalain tayo ng Diyos at bigyan magandang trabaho, makikita yan dapat sa inyong buhay. Pero kung hindi nakikita yan, somehow may question. Kung may isang taon na may trabaho at wala pa ring trabaho, maybe naglalak ka ng sabihin natin ng pagsasalita ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi liko ang Diyos. Great blessing kapag ikaw ay nagsasalita. At now, sa gabing ito, hayaan nyo, ng transition ito ay ating pag-usapan ang ating binasa. Ano ba yung ating binasa? So, meron tayong kasabihan. Well, maganda ang pagsasalita. Pero ang sabi daw sa kasabihan, action speak louder than words. So, another principle na ating i-consider upang ang full na benepisyo ng mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay ating makamtan. Alam nyo, brothers and sisters, sa ating nabasa, sa parable na ating nabasa, makikita natin ang structure ng parable. Merong father na nagre-represent, I believe, sa Diyos. Pangalawa, isang character, yung first son. I am not so sure kung panganay ito, pero first son, alam niyo po ba na napakaganda ng kanyang response? Or rather, pangit ang kanyang response, sorry. Ang sabi niya, ayaw ko pumunta doon sa vineyard para magtrabaho. Ayaw ko, ang unang response. Ang kanyang salita ay pangit. Pero later on, siya ay nagrepent. At ang repent na yan, it's a changing of heart and a changing of mind that leads to obedience. Siya ay pumaroon. Pero the second son is very opposite. Ano unang-una? Nagsalita ng mabuti. Tama po ba? Ang sabi niya, yes, I go, sir. Pupunta ako doon sa vineyard para magtrabaho. Pero, kinalaunan, hindi ginawa. Salita lang. Mouth service. So that's the problem. At ang sabi ni Jesus, sa tingin nyo, sino ang pinakamabuti sa kanila? Yung una o yung pangalawa? Well, sinabi ni Jesus, ang nauna. Well, meron ako narinig ang isang kaisipan lang at nag-sink in sa aking isip noon. Yung sabi, late obedience is not obedient at all. Pero alam niyo po ba, dito is late. So, hindi pa huli. Hallelujah. Pwede ka pang sumunod. Kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang ubasan, hindi pa huli para ikaw ay sumunod. Kung una ay tumatanggi-tanggi ka, hindi pa huli. Meron pang panahon para ikaw ay gamitin ng Panginoon. Hallelujah. Brothers and sisters, gusto ko maintindihan natin ang context nito. Sino ba ang kausap ni Jesus? Ang whole context ng Matthew chapter 21, hallelujah, ay ating makikita si Jesus pumaparoon doon sa Jerusalem in triumphal entry. Well, sa Sunday, Palm Sunday, kanilang gaganapin ang pagdating ni Jesus papuntang Jerusalem. So, isa sa dula nila yan. At nung pumunta si Jesus doon sa temple, ay mayroong mga, sabihin natin, nagbibenta ng mga bagay-bagay which is hindi maganda sa templo. And that is the reason si Jesus ay nilinis ang templo. At nagalit sa kanya ang mga Pharisees at Sadducees. Bakit niya ginagawa mga bagay na yan? At sa whole context, i-summarize ko na lamang, kinu-question siya ng mga chief priests at saka elders with authority na bakit ka nagsasalita, Panginoon, o Jesus, sa anoong paraan na authority na meron ka, bakit ka nagsasalita? Yan mababasa natin sa Matthew chapter 21, verse 23. Kinu-question nila. So, ang audience dito ay mga religious leader.
Sino ang sinabihan ni Jesus nitong parable nito? Ito ay patungkol sa mga religious leader, not the general crowd. Only those na merong mga sabihin natin na marurunong sa mga salita ng Diyos. They are teachers of the law, they are priests, they are Pharisees, they are elders. Kung babasahin niyo ang context. And that is the reason nagbigay si Jesus ng ganito. Well, sa umpisa, ang gaganda ng mga salita ng mga ito. Sapagkat kahit si Jesus ay nagtataka sa Matthew chapter 12, papaano kayo na masasama ay nagsasalita ng mga mabubuti? At ang mga religious leaders nito sa una ay puro alam nila yung mga salita ng kautusan. Mabubuti yon. Ngunit sa action nila ay hindi nakikita. Pero alam niyo po ba, hinalintulad ito ni Jesus at kinumpare ito ni Jesus sa mga, look, ang example niya, mga tax collector at mga harlots. Come on. Well, by character, napakapangit. Kapag sabi moral na tinitingnan natin, ang character ng isang harlot ay hindi maganda. Ang publicans or tax collector ay hindi maganda ang paningin. And yet, sila ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang sabi doon ni Jesus, kung napansin nyo, sila ay makakapasok in the kingdom of heaven before you. Come on. It's, sabihin natin, rebuke sa kanila. Well, kung bakit natin tinatalakay ito, ang sapang ito ay hindi para sa mga masasamang tao at mabubuting tao, kundi ito ay para sa mga nakatanggap ng salita ng Diyos. The professed Christian na may mga salita ng Diyos. Are we speaking the Word of God? Yes. But the question is, inyo ba itong consistency or continual na inyong ginagawa sa inyong mga buhay? Pinamumuhay nyo ba in short ang mga salita ng Diyos? Sapagkat, yung publicans, yung harlot, nung na-realize nila ang kanilang pagkakamali, they are repented. And that is the reason they changed their mind and follow what Jesus asked to them to do. To go to the vineyard and to work there. Brothers and sisters, nakatanggap sila, hallelujah, ng pangako na nakapasok sila in the kingdom of God. At yung mga Christians na nagsasalita ng Diyos, but the actions ay wala sa kanilang buhay, well, they cannot, or hindi sila nakapasok sa kaharian ng Diyos, bagamat yung mga nakatanggap ng salita ng Diyos. Well, magandahan ang sasalita ng Diyos, mabuti yan, consistency, pero mas mabuti kung itong isinasagawa. Ang tao, meron siyang mga quotation, action speak louder than words. Hallelujah. Now, siguro, ipakita natin ang madalas nating napapakinggan, ang faith without works is dead. James chapter 2, verses 14 hanggang 26. Well, hindi natin ito tatapusin. Alam niyo po ba, 3 beses itong sinabi ni James, faith without works is dead. Basahin nga muna natin ang James chapter 2, verse 14. What does it profit, my brethren, if someone says he has a faith, but does not have works? Can faith save him? So the question is this, itong klaseng pananampalataya na nagpo-profess lang ng mga salita ng Diyos pero walang gawa. Ang tanong dito, yung uri ba ng pananampalataya na ganyan ay makakapagligtas? Question mark. At ang sabi dito sa verse 15, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warned and filled, but you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? At ang verse 17, ang sabi dito, thus also faith by itself, if it is that not have works, is dead. Yan ang unang sinabi. Without work, faith without work is dead. At ang verse 16,
18 rather, but someone will say, you have faith and I have work. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God, you do well, even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish men, the faith without works is dead. Pangalawa, pagbibigay diin. Hallelujah. Talon tayo sa verse 22 na lamang. Pero alam niyo po ba, ang example na binigay dito ni James is about sa istorya ng kay Abraham at saka kay Rahab. Si Abraham na justified, alam natin, he is the father of faith, pero he is justified sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Nang inoffer niya ang kanyang bugtong na anak na si Isaac doon sa dambana upang patayin, upang i-offer or sa altar. At doon sa kanyang ginawa, siya ay hinalugdan ng Diyos. Well, pangalawa naman ay si Rahab. Pero tatalon tayo sa verse 22. Gusto kong magbigay diin dito at pagkatapos tatalon tayo ng 26. Sa verse 22, do you see that faith was working together with his work? Again, do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. Gusto mong maging sakdal o perpekto ang pananampalataya, kailangan ang pananampalataya mo sa mga salita ng Diyos ay may kalakip na gawa. Was made perfect. Hallelujah. At ang last na verse na ating babanggitin ay verse 26. At sabi dito, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So 3 beses binanggit ni James, ang faith without work is dead. Makulit ba si James? Well, pagbibigay din to kung ganong kaimportansya ang paggawa. Hindi lamang ating natanggap ang salita ng Diyos sa ating kaisipan, sa ating puso, na ating narinig, ating sinasalita, hindi lamang po doon. Sapagkat ang tunay na kinalulugdan ng Diyos kapag ang iyong tinanggap, iyong sinalita, at ito iyong isinagawa. Nandun po yung pinakapinali. And that is the reason mula Old Testament, New Testament, hanggang sa Revelation, paulit-ulit nating makikita ang binibigyan ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos, ang kauli-hulihan ng kaniyang tinitingnan ang mga gawa. Mamaya magbabasa tayo para sa pagpapatibay ng mga ating sinabi. Now, isang example in connection sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Pagdarating ang Panginoon, sasalubong ang mga tumanggap sa Panginoon. Amen? Ang tumanggap ng mga salita ng Diyos, sinanggap ang ating Panginoon. Hallelujah. Pero alam niyo po ba, ang Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23, ito ang magiging senaryo. Oh, come on, brothers and sisters. Many believers profess that they have a faith, they are Christian, they are real, they are genuine Christian. Pagdating ng panahon na ito, wag naman po sana. Ang sabi dito sa verse 21, Matthew chapter 7, verse 21. Ito'y paulit-ulit na natin narinig, pero mas maganda kung ito ibibigay nating diin. Ang sabi dito sa 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Oh my. Sino kaya to? Sino ba nagsasabi sa ating, Lord, Lord? Tayo yun, di ba? Pero ang sabi dito, shall not enter to the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Sino yon? Yung gumaganap. Hallelujah. Ng kalooban ng Diyos ang makakapasok lamang doon sa kalangitan. Verse 22, many will say to me in that day, sa darating na panahon, ito yung panahon natin kinabibilangan, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Come on. Deceiving.
Di ba? Yan ang mga pinaprofess ng mga so-called Christian. Nasa amin ang tunay na pananampalataya. Nasa amin ang tunay, hallelujah, sabihin natin na relihiyon. Sapagkat miracles and wonders ay nangyayari. Hallelujah. Sino bang mahikayat niyan? Maraming taong mahikayat niyan. And I wonder kung bakit doon sa mga sabihin natin sa Quiapo, yung Black Nazarene, maraming tao ang nagpapakamatay para lamang mahawakan ng Black Nazarene sapagkat they believe kapag yun ay nanggawa nila, kapag ito'y pinunas nila doon sa taong may sakit, ito'y gagaling. What they are aftering? They are after sa miracles and wonders. But ang sinasabi dito, many will say to me that they, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name and done many wonders in your name. Come on. Hallelujah. Pero ang sabi doon, nakakalungkot. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Come on, brother and sister. Kung hindi pa natin ito lubos na maunawaan, nagbigay ng parable si Jesus. Kompleto. Alin yung sumunod na parable na yun? Verse 24 hanggang 29. Ano yun? Build on the rock. Ang sabi dito, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Aha. Kapag iyong narinig ang salita ng Panginoon, ng ating Diyos, kapag ito ay iyong sinagawa, ikaw ay halin tulad sa isang wise man na nagtayo ng bahay doon sa rock. At dumating ang pagsubok, alam natin. And then the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Come on. Nakikita natin ang benepisyo. Kung bakit tayo nagpapatuloy. Sapagkat, hallelujah, sasabihin ko, ang mga rito nagpapatuloy kahit Wednesday, huwag niyo kong tularan, ha? Patawarin niyo ako. Sapagkat hindi lamang inyong napapakinggan, kundi inyong ginaganap ang salita ng Diyos. Dumating ang pagsubok sa inyong buhay, narito pa rin kayo. Hallelujah. Hirap dumating sa iyong buhay, sisiguraduhin kayo, hindi kayo mafo-fall, hindi kayo madedevour, hindi kayo magagapi, sapagkat ginaganap ninyo ang kalooban ng Diyos. You are considered a wise man. Sabi ng panahon, sa uling panahon, hallelujah, huwag niyong kakalimutan ng pagkakatipon. Hallelujah. May benepisyo po rito. Hallelujah. Pagdating ng pagsubok, hallelujah, sisiguraduhin natin, sapagkat sinabi ng Panginoon, kahit anong pagsubok yan, hindi ka mafo-fall. Sapagkat, ginawa mong salita ng Diyos, ikaw halin tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pero sa kabilang banda, ito naman yung mga negative. But everyone who hears this saying of mine and does not do them, hindi ginawa. Ang tawag doon, will be like a foolish man who built his house on the sand. Oh, hallelujah, puro salita lang pero wala sa gawa. Maganda na narinig. Same message ng dalawang anak ang na-receive nila. Yung isa nagsabi, yes Lord, susunod ako. Yung isa, ayoko. Pero at the end of the day, yung nagsabing ayoko, yun ang gumawa, kinalugdan ng Diyos. Yung nagsabing nagsalita, ngunit hindi ginawa, ito ay foolish man. Ano yung foolish man? Dumating ang pagsubok, then the rain descended and the flood came and the wind blew and beat on that house and it fell and it great was its fall. Why? So then when Jesus had ended this saying, the people were astonished at his teaching. Bakit? Sapagkat walang tibay doon. Sa iyong sanalita lamang, pero hindi mo naman ginawa, walang tibay po doon. God actually do after sa mga gawa. Sapagkat doon mapapakita natin
kung tayo ay lubos na sumasampalataya sa Kanya. Hindi niya titingnan kung gaano ka karunong magsalita. Ang titingnan niya kung yung sinasalita niyo mo ba ay iyong ipinamumuhay. So the character ang magiging identity ng isang tao. At yun ang tinitingnan ng Diyos, ang buhay na nabago. Kahit marami kang alam na salita ng Diyos at marami mong sinasalita, ngunit kapag ito ay walang gawa, yan ay walang tibay, mabubuhan. Walang pangako dyan. Walang great blessing dyan. Hallelujah. Pero sa kabilang banda, I encourage you, maging matalino tayo. Dito, hindi pinag-uusapan ang edukado at hindi edukado. Dito, pinag-uusapan kung gaano tayo nagmamahal at sumasampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Tama. Sabi kasi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandment. And one thing of keeping His commandment is by doing it. Working in it sa buhay mo. Sapagkat, great blessing ang meron dyan kapag ito ay ating consistency na ginagawa sa ating buhay. Well, kung iyong ginawa ang salita ng Diyos sa isang araw, well, hindi yan ang basehan. Kailangan ito, hallelujah, ay maging consistent sa mahabang panahon. Ang sabi dito, sabi ni Titus, chapter 1, verse 16, they profess that they know God. Aha, sino to? They are Christians. They profess that they know God, but in works, they deny Him. Come on. Words, okay. Action, not okay. Ang sabi dito, ang resulting ay hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Basahin ko lamang. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Oh my. Hallelujah. Huwag na wang mangyari yung ganung bagay. Good thing dahil ito ay pinaulit-ulit na sinasabi sa atin. Sapagkat ito ay dapat nating ginagawa. Hindi lamang tayo nagsasalita, kundi ating ipinamumuhay. Ang James chapter 1, verse 22 hanggang 25. Chapter 1, verse 22 hanggang 25. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves, for if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto man beholding his natural face in glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straight forgotten what manner of man he was. Kaya pala walang makitang malinaw sa pag ikaw ay humaharap sa salamin ng salita ng Diyos, salita ng buhay, parang walang pinagbabago ang aking buhay. Baka nagkukulang ka sa paggawa ng salita ng Diyos. At ang verse 25, but who looketh into a perfect law of liberty, and continue it, or consistency therein, being not forgetful hearer, but a doer of a work, this man shall be blessed in his deed. Yan ang gusto natin marinig, no? Well, hindi natin ito mapapasubalian. Whether you like it or not, kapag yung salita na yung tinanggap at iyong sinasalita, pero pinali kapag ito iyong sinagawa, hallelujah, this man shall be blessed in his deed. Pagpapalain tong taong ito, whether you like it or not. And that is the reason si David, sabi niya, nung bata pa ako, hanggang pagtanda ko, wala akong nakitang isang righteous, hallelujah, na nagmalimos. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ng kanyang mga gawa, hallelujah, yan ang kumpiyansa natin, hallelujah, ay pagpapalain. Huwag kang matakot na sa gawa ang salita ng Diyos. Well, sa umpisa ay mahirap, hallelujah. Pero it takes, sabihin natin, consistent. Pero wag yan ay naging consistency sa iyong buhay, massive result ang mangyayari. Your works
Ano man ang iyong gawin, hawakan ay pagpapalain. Hindi ako nagsabi niyan. Salita ng Diyos ang nagsasabi niyan. 1 John chapter 3, verse 18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Ano yung indeed? Ibig sabihin, ito ay sa pamamagitan ng paggawa at ng katotohanan. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, gusto ko magbigay ng mga example sa mga Bible na makikita natin na naging okay naman sila, pero pagdating ng panahon, hindi sila naging consistent. Ang nangyari, nabuwal din sila. Hallelujah. Hindi tinitingnan dito yung ganda at unang takbuhin na ginawa mo. Ang tinitingnan dito kung paano mo tatapusin ang takbuhin. Hallelujah. Well, to save time, basahin na lang natin, or rather, magbibigay na lang ako sa inyo ng story sa Bible, ang The Rich Young Ruler. Matthew chapter 19, verses 16 hanggang 22. We know the story, tama? Why natin bakit ito ang binigyan kong halimbawa? Sapagkat kasi sinabi nito, hallelujah, gusto niya magkaroon ng eternal life. Pero nagbigay sa Panginoon ng isa na lang ang iyong kulang. Hallelujah. Sabi nitong taong ito, mula pagkabata, lahat ng kautusahan ay isinasagawa ko. Mabuti o hindi mabuti? Mabuti. Consistent mula bata hanggang tumanda na ito, naging young ruler na to. Pero the problem is, nagkulang. Isa na lang. But he missed the opportunity. Oh, come on, brothers and sisters. Ayaw natin mangyari yan sa mga bawat mga matatagal na rito sa Panginoon. Huwag natin tularan itong rich young ruler. Diba, Panginoon, matagal naman ako naglingkod sa'yo. Sino naglingkod dito 20 years, 30 years? Oh, well, isa na ako doon, nakataas ang kamay. But at the end of the day, meron lang pinapagawa sa'yo ang Panginoon, pero hindi mo nagawa. Oh my. You missed the opportunity. Ano ang hinihingi ng rich young ruler dito? They wanted eternal life. Oh my. Isa na lang. Pero yung isa na yun, ang bagsak sa kanya. Oh, ayaw natin mapagod. Hallelujah. Ang dami na nating ginawa. Pero pagdating ng panahon, hallelujah, hindi pala tayo makakaparoon. Wag naman sana. Hallelujah. But I believe, hallelujah, lahat dito na gumaganap ng salita ng Diyos, hallelujah, lahat yan, hallelujah, ay makakaabot, hallelujah, hanggang sa katapus-tapusan. Let us humble our life, ourselves, our heart tonight, sapagkat hindi biro ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, consistency. Hallelujah. Hindi, perko kayo ay late na nakatanggap sa Panginoon, hindi na kayo pagpapalain. No, sir. Walang nauna, walang late dito. Yung late nga eh. Late na na-realize, nag-repent, ngunit kinalugdan ng Diyos, nakapasok sa kaharian ng langit. Kaharian ng Diyos. Pero yung nag-umpisa, paulit-ulit ko ito sa ito ang ating context, yung mga Pharisees, Sadducees, nag-aral ng dalubhasa sa mga salita ng Diyos, nangangaral ng salita ng Diyos, and yet, hindi sila nakapasok. Bakit? Nagkulang sila sa gawa. Pero yung mga harlots, mga publicans, mga tax collector, hallelujah, sila pa ang nakapasok. Late na nga, nakapasok pa. Oh my. Pero alam niyo po ba, harden at your heart. If you hear the words of God, harden at your heart. Sabi ng Hebrews chapter 3. Gawin natin. Ano ang sinasabi ng pinangunan ng banal na Espiritu? Hallelujah. At makikita natin ang benepisyo nito. Pero hindi lamang isang beses, tandaan natin, gaya ng binhi, patuloy lang yan. Hanggang nakita ng Panginoon, yung anak ko may consistency, patunayan ko nga ang pangako na para sa iyo, pagkakaloob. So, hindi basihan dito
Matagal na ako nang lilingkod, dapat ganito ako. No, sir. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso ng bawat isa sa atin. Pangalawang example na gusto kong ibigay, ang 1 Samuel chapter 15. Alam natin ang storya about kay King Saul, pero ang problema, partial obedience. Well, sumunod naman siya, pero hindi niya natapos ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At ang problema, nagdahilan pa siya, kasi gagawin ko kasi siyang pang-alay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nagre-reason out pa, pero ang sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22, hallelujah, to obey is better than sacrifice. Hallelujah. Ano yun? Doon pa rin tatakbo at titingin ang Panginoon kung ito ay iyong sinusunod, ginagawa. Consistency. Hallelujah. Makakalungkot, no? Si Saul, naging hari pa nga siya. Pero alam niyo po ba, at the end of the day, hallelujah, ginamit ng Panginoon sa Israel. Pero at the end of the day, hindi niya nakuha ang full benefits ng mga nasa Panginoon Diyos dahilan nagkulang. Kasi, selective lang yung kanyang sinusunod eh. Ang meron lang siya sinusunod, yung minsan yung gusto niya eh. Sayang naman yung mga mga handog na ito. Gaganda, ang tataba. Eh, sabi ng Panginoon, patayin. Pero ayaw niya eh. See? Dito, hindi selective. Kung anong sinabi, gawin. Tinitingnan ng Diyos ang ating respond sa kanyang sinabi. Well, alam naman natin, ang Diyos ang nag-weigh ng puso ng tao. I cannot judge you, you cannot judge me, pero ang Diyos ang nakakaalam ng puso ninyo. Kung kayo ba ay consistency, na gumagawa ng salita ng Diyos, or yung mga Christians, they are professed Christians, they know God, they share the Word of God, and yet the action is wala doon. Oh my. Sabi ni Jesus, I never knew you. Depart from me. Third na example is about kay Peter. Well, common story, alam natin yan sa Matthew chapter 14, verse 28 hanggang 31. Si Peter ay nangahaas. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, mula dito sa bangka, hayaan mo akong makaparoon sa iyo. Lumakad din ako sa tubig na katulad ng ginawa mo. Well, sabi ni Jesus, you have my permission, come on. Come out to the boat. Ang ginawa nito ni Peter, naglakas at sumunod, sumampalataya, humakbang ng unang hakbang papunta sa Panginoon. Kanyang paningin ay naroon sa Panginoon. At siya'y nakaranas ng miracles. Nakalakad sa tubig. Hallelujah. Ang batas ng gravitational force, hallelujah. Whatever na inilagay mo, tinagis mo sa taas, ito'y bababa. Kahit sa tubig, lulubog ka. Well, ang nangyari kay Peter, nakalakad, katulad ng ginawa ng Panginoon. But the problem is, habang siya nagpapatuloy lumalakad patungo sa Panginoon, well, nabaling ang kanyang tingin sa mga alon, sa hangin, na humahampas din sa kanyang mukha, nararamdaman niya. Anong nangyari? Ang unang-unang pumasok sa kanya ay takot. Yung pananampalataya na maganda at meron siya, nakakalakad siya eh. But the problem ay napalitan ng takot at doubt. Bakit ka natatakot? Kasi alam mong ikaw ilulubog. At nangyari, lumubog siya. Well, maganda na sana eh. Tuloy-tuloy na sana eh. Pero hindi lang naging consistent. Ang nangyari tuloy, lumubog. At ang prayer na pinakamaiksi ay ginawa ni Peter. Help me, Lord. At imagine nyo, brothers and sisters, karak-karakay na hinawakan ng Panginoon ang kamay ni Peter at inihaon. Pero alam niyo po ba, malayo pa yun. Pero alam niyo, malapit na sana siya sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay bigla siyang hinawakan eh. Malapit na sana eh. Imagine, konti na lang. Well, malapit na dumating ang Panginoon. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng salita ng Diyos. Never stop. If we believe, kung ating yun ang pananampalataya, nag-umpisa na tayo ng ganito, tumagal na tayo.
ng ganito, huwag na natin itong pabayaan. Huwag tayong masilaw ng meron dito sa mundong ito. Huwag tayong matakot kung ano nangyayari sa atin. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Yung mga tatlong example na yan, hallelujah, inyong pagnilay-nilayin. Anong naging problema? May gawa naman eh. Ang problema ay consistency. Bakit? Well, sabihin natin, dahilan sa kanilang hindi lubos na pananampalataya. Dahilan sa doubt, dahilan sa takot. In the last days, brother and sister, dito masusubukan ang uri ng pananampalataya na ating tinanggap sa Panginoon. Sapagkat, panahon natin ngayon ay punong-puno ng pressure. Gasolina pa lamang, tumaas na eh. Tataas na rin ang bilihin, tataas na lang lahat. Sweldo na lang yata ang hindi tataas. Pero yun ba, brother and sister, hallelujah, buhay ang ating Diyos. He is the source ng lahat ng meron tayo. Wala pang nakita si David, hallelujah, na righteous one na malimos. Don't worry. Hallelujah. God's word is tested and proven. Matagal na ang panahon. Hallelujah. Well, sa huling panahon, ito ay hinalintulad sa panahon ni Noah. Gaya sa panahon ni Noah, ang huling panahon. Pero look, Noah. Sabi doon sa Genesis chapter 6, he is a perfect in his generation. He is the only one actually. Wala nang nabanggit. Paano niya nagawa ang magiging perfect in his generation? Well, sa pamamagitan ng buhay na kanyang pinamumuhay, consistency. Can you imagine? At binild niya ang ark 120 years. Panginoon, wala pa ba? 120 years na, tapos ko na yung barko ah. Bakit wala pa? Naghintay pa siya ng ilang days bago ang ulan. Come on, brothers and sisters. Like in the days of Noah. Ito naman yung mga nag-succeed nung sila ay nagpatuloy. So, ang isang example na ito ay para din sa atin. Huwag tayong manghinawa sapagkat merong pangako. Hallelujah. Magpatuloy ka lamang. Kang magmadali, maghintay ka lamang. Andyan na, paparating ang ulan. Hallelujah. Alam natin ang nangyari kay Noah. Pero gusto kong basahin ang Genesis chapter 6 verse 22. After lahat ng instruction, after lahat ng sinabi ng Diyos, ang sabi dito sa verse 22, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Hindi selective ang mga salita ng Diyos sa kanya sinusunod, kundi all the commandments or commanded ng Diyos sa kanya. Brothers and sisters, konti na lang, huwag tayong tumigil. Actually, it's happening. Ang mga propesiya noon, nangyayari na. Ang dapat naging ma-attitude natin ay maging masaya. Kasi, malapit na ang ating pagtitiis. Hallelujah. Hanggang sa makita natin ang pangako na yan. Hallelujah. Pangako ng Diyos, ililigtas kita, Noah, sa galit na meron ako sa panahon mo. Ganun din sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Huwag tayong manghinawa. Hallelujah. Look at another example, yung mga nag-succeed nung sila ay nag-continue in action. Hallelujah. Believers in action rather. Look at Naaman. Sino ba nakakalam ng istorya ni Naaman? Hallelujah. So, si Naaman, in 2 Kings chapter 5, makikita natin ito, si Naaman ay meron siyang, ano ba tawag doon? Leprosy. Hallelujah. Hopeless. Kahit may pera ka, pero noong time na yon, walang makapagpagamot doon sa kalagayan niya. Pero dahilan sa isang servant na kanyang asawa, ang babae na ito, ay may kilalang propeta. At ang sabi niya doon sa kanyang amo, mayroong propeta ng Diyos doon. Pumaroon ka.
Ang ginawa dito ni Naaman, dahil hopeless, wala rin siya magawa, subukan natin. Umaroon siya doon kay prophet. Akala niya, lalabasan siya ni Prophet Elisha, hawakan siya, at siya'y gagaling pagkatapos. Pero alam mo bang binigay sa kanya? Instruction. I believe this instruction is not came from him. That instruction came from God. Sabi ni Prophet Elisha, hindi yun nilabas, hindi niya hinarap. Not warm welcoming. So nagalit siya. Pero alam niyo po ba, sabi ng isang servant niya, kung sasabihan ba kayo ng isang lingkod ng Diyos, kapag gawin niyo lang ito, kayo ay gagaling? Ano ba nung hirap na lulublob ka lang dun sa ilog? Kasi ang utos, lumublob ka sa ilog Jordan ng 7 beses. Pero si Naaman, Captain Naaman, kapitan siya eh. Marami siyang mga hukbo. Ang problema, alam niya ang uri ng ilog na kung saan siya lulubog. Ang Jordan. Alam niya na ang panahon na yon ay kulay brown. Sabi, marami naman dyan magandang ilog. Bakit ayaw niya doon sa magandang ilog? But, salamat, merong mga servants ng Diyos na nagsasabi, gawin mo lang, magpatuloy ka lang na nag-i-encourage. Hallelujah, to si Naaman. Sige na nga, total. Pangit naman yan. Total, sige, subukan natin. Well, ang ginawa niya, sabi instruction, 7 beses na lulubog. Sa unang lubog niya, pang! Pagtingin niyo sa balat, wala pa. Sabi ko na nga ba scam to eh. Kasi iniisip niya, bawat lubog, may makikita siyang mga pagbabago. Eh, wala. Sabi ng mga servant niya, marahil I'm paraphrasing. Sige lang, Captain Naaman, chinicheer nila. Sige lang, pagpatuloy ka lang. Ang lugod. Big, kulay brown, pag-ahod. Sabi ko na nga, wala, resulta. Wala man lang kahit isa. Sige lang, magpatuloy ka lang. Yung pangatlong lubog, pag-ahon niya, hopeless pa rin. Sige na nga lang, 3 lubog na to, maruming-marumi na ako. Gawin ko na ng 7. Pero niyo po ba, nung natapos niya ang instruction, hallelujah, pag-ahon niya ng maikapito, lahat ng meron siyang mga sugat sa kanyang katawan, pag-ahon niya ng 7, lahat yun ay nawala. At ang kutis niya ay naging parang kutis ng bata. Come on, brothers and sisters. Bakit naisulat ang mga bagay nito? For us, na walang tayong mawalan ng pag-asa sa pagtupad ng salita ng Diyos. Sapagkat mayroong pangakong nakakabit yan. Ano kaya kung umakyat na agad siya sa ilog Jordan? Sa tingin nyo kaya, gagaling siya? No, sir. Sayang. Diba? May dala pa naman siyang mga rewards noon or sabihin natin na mga gift para kay prophet. Tinanggihan nga pati yung gift eh. So nagpagod na siya, nag-expend na siya ng maraming mga pera, walang makukuha. Oh, sayang, di ba? Nakakapagod yun, di ba? Brothers and sisters, hindi to biro. Bakit ko sinasabi dito? Matagal na tayong mga Christians. May batch 1 dito. Yan, si Brother Rick. Pero bakit hanggang ngayon tayo nagpapatuloy? Well, biyaya ng Panginoon yan. Sapagkat marami ng mga tao ngayon tumalikod na sa pananampalataya. They embrace Buddhist, they embrace anumang uri-uri ng mga relihiyon. And yet we are here. Why? There's something na umahawak sa inyong buhay at yung biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Again, I'm not so sure kung anong oras na. Baka mag-enjoy ako. 8:39 pa lang. Sa kalahati pa lang to. Ayan yung hindi ako magtatagal. Hallelujah. Sapagkat gabi na rin. Merong quote si Brother Branham. Napakaganda ng kanyang quote. At ito ay lirip-liripin natin. Well, ang kanyang sermon title ay Faith Without Work is Dead. Yes, it's true. Yan ang nakita natin sa book of James chapter 2. Year 1950, paragraph 31. You can testify all night and shout all day. But if your life doesn't back up what you are saying, there's something wrong somewhere.
Faith produces works. It always has and always will. Hallelujah. Ito ay ibabahagi na rin natin, ngunit pagpapatibay lamang. Anointed ones at the end time. 1965, paragraph 261. They can anoint, they can shout, they can do all these things, but their life doesn't line up with the word. That evidence right there is sayang. Oh my. Last na lang. Last quotation. Doing God a service without His will. 1965, paragraph 50. It is not how sincere you are. It's whether you are in line with God's word. Sincerity without obedience is still wrong. Oh my. Marami na tayong napakinggan, brother, sister. Ngunit alam niyo po ba, ang Panginoon Diyos ay hindi naka-after kung ano ang dami mong nalalaman. Hindi rin siya naka-after sa dami mo nang sinasalita, kahit with consistency pa yan. Pero kung walang mga gawa, walang rewards na matatanggap diyan, walang benepisyo na makikita diyan. Alam niyo, brother, sister, gusto kong basahin ito. From Genesis, New Testament, Old Testament, New Testament, hanggang sa Revelation, ang Diyos ay hindi liko sa kanyang mga sinasabi. He is aftering sa ating mga ginagawa, sa ating mga gawa. Ang Revelation chapter 22, come on, brothers and sisters. Nandito na tayo sa Revelation. Hallelujah. Sabi ni Jesus doon, I am the Alpha and the Omega. At sa verse 14, ito ang kanyang binanggit. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Hallelujah. Blessed. Sino yung totoong pinagpala? Yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, commandments ng Diyos, at ito ay isinasagawa. They may have mga benepisyo, right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. At marami pang mga bagay, hallelujah, na ating pwede pang basahin upang makita natin anong mga benepisyo na makikita rito. Nakita natin, lahat ng mga gawa, pagpapalain. Pagdating ng panahon, hindi ka mapapahiya. Ikaw ay merong kumpiyansa na makakapasok doon. Hallelujah. Sa gates na yan, in the kingdom of God. Just like nung unang anak, yung first son, na mali ang kanyang salita, but the end of the day, gumawa ng kalooban ng Diyos. They are enter into the kingdom of God is the same thing. They are entering into the gates of the city. At yung pangalawa, you may have right to the tree of life. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, marami na akong sinabi. I believe na ito ay nagsisink in na. Imagine ninyo, ang Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi dito ni Apostol Pablo. Basahin nga natin. Philippians chapter 1 verse 6. Kung ang Diyos ay walang consistency sa paggawa sa inyong buhay, meron kaya kayo kumpiyansa sa Kanya? Siguro mawawalan kayo ng kumpiyansa eh. Pero ang sabi dito ni Apostol Pablo, wala. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this, hallelujah, that He who began
good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Huwag kang mag-alala, brothers and sisters. Kung bakit tinuturo sa atin ito ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na magkaroon ng consistency sa paggawa ng kanyang mga salita ng Diyos. Kasi siya kahit sa kanyang naturalesa, kung bakit ito sinasabi sa atin ngayon, sapagkat ang Diyos ang gumagawa nito sa ating buhay. At ito'y biyaya niya kung bakit tayo pinapangaralan, bakit tayo pinapaalalahanan. Sapagkat hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang pinaumpisahan na ginawa sa atin. Hallelujah. And sabi na to Apostol Pablo, and this is my confidence. Hallelujah. Oh, hallelujah. If I were you, hallelujah, magagalak ako. Ano man ang dumating sa iyong buhay, hallelujah. Problema, hirap, hardship, sabihin natin, wala ng trabaho, etc. Matinding pressure sa buhay. Ito pa rin ang aking sasabihin. Ito pa rin dapat ang ating sasabihin. Siya ang nagpaumpisa ng mabuting gawa sa iyong buhay. Huwag kang matakot. Siya rin din yung gagawa. That is God's part. And we have our part. To have faith in His Word and to do, hallelujah, ang mga salita. At yung paraan na yon ay yung pagpapakita natin sa Diyos kung gaano natin siya minamahal. Kasi sabi ni Jesus in John chapter 14, sabi niya doon, o 16 rather, if you love me, keep my commandments. At ang umiibig sa Kanya ay siyang gumaganap ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. For the last verse na gusto ko ding basahin, ito ay para sa atin, mga kapatid. Alam natin, ang hirap na nating nararanasan sa panahon natin ngayon. Alam niyo po ba, kahit ang Pangulo, nanawagan na ng emergency. Kasi hindi niya nakaya eh. So kung ang Pangulo, ang leader ng bansang ito ay bumibitaw na, how much more pa kaya ng mga nandun sa mabababa. Nakakalungkot isipin. Pero 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ito ang sabi. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. It's not in vain in the Lord. Tayo tumayo sa gabing ito. Tama ang oras, 8:48. We only have 10 minutes para i-close ang service nito tonight. Tayo ba'y pinagpala ng mga salita ng Diyos sa gabing ito? Magbaba natin siyang palakpakan. Hallelujah. Pasanin natin. Nakilang Diyos, sa iyo mawi ang mataas na papuri, pagdakila at pasasalamat. There is a song na madalas na kinakanta noon ng ating mahal na pastor, Pastor Nonoy noon. Yung no turning back. I have decided to follow Jesus. Yang awitin na yan ay isang napakainam na awitin. Sapagkat the very time na tayo nagdesisyon na tayo susunod sa salita ng Diyos, ito ay wala ng atrasan, wala ng balikan. Para bagang isang eroplano na gustong lumipad sa himpapawid. Brothers and sisters, kapag barangkada na ng mabilis ang eroplano, hindi na siya pwedeng mag-full stop na brake. Sapagkat hindi mabibrake ang sound barrier kung walang or wind barrier, kapag walang speed, hallelujah, na magbibrake doon sa gravitational force na pumahatak pababa.
Kailangan ito'y mabilis, ito'y patuloy na mabilis ang kanyang takbo upang ma-break niya ang law ng gravity at pumasok siya sa panibagong kautusan, which is the law of thermodynamics, na kaya siya nakakalipad sa himpapawid dahilan siya ay nagpapatuloy. Brother and sister, gayon din sa bawat isa sa atin, the very time na tayo nag-decide o we decided na magpatuloy, maglingkod sa Panginoon, hallelujah, there's no turning back. No turning back. No turning back. Let's sing a song from the bottom of our hearts. Hallelujah. Look at the story. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you have to take up your cross. Hallelujah. At ikaw ay sumunod sa akin. Hindi pinangako ng Panginoon na merong kaagaanan agad. Hallelujah. Meron ka pa rin pasanin, brothers and sisters. Pagamat ito'y mahirap sa iyo, ngunit, hallelujah, ang Panginoon ay tumitingin kung gaano kang sumasampalataya sa Kanya. Dahil alam niya, yung cross na yan, hallelujah, ang paraan upang ikaw ay makatawid doon sa panibagong o sa kabilang dako. Ang istorya na ito ay merong isang tao na nagbibitbit ng cross, hallelujah. Sabi niya, Panginoon, ang bigat naman ng cross dito. Pinutol niya ng maliit, nakagaan ng kaunti, ngunit bumigat pa rin kalaunan, hallelujah, mahaba ng kanyang lakarin, at sabi niya, bumibigat pa rin. Pinutol niya ulit yung cross na yan. Hanggang sa miksi na lang ang cross dahilan sa kanyang murmuring. Ngunit, imagine, siya'y nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero at the end, hallelujah, ng kanyang, hallelujah, paglalakbay, meron pala siyang tatawirin na isang bangin. At ang lapad at ang haba ng cross, yun lamang ang paraan upang yun ang magsilbing tulay, hallelujah, upang ikaw ay makatawid sa kabilang dako. Kung yun lamang ang cross ang paraan, hallelujah, upang ikaw ay makabalik o makaparoon doon sa isang dako na sinasabi ng Panginoon. Kapag iyan, hallelujah, ay kapos o sayang ang pagpapagal. Well, sumampalataya tayo sa Panginoon. I have decided to follow you, Jesus. The world behind me, but the cross before me. If we believe in Him, yes, Lord, I know, mabigat ito, but you are a helper, Lord. Hallelujah. Ang sabi mo, hallelujah, kung ako'y susunod sa iyo, bagamat ito'y may bigat, hallelujah, ngunit ito'y magiging magaan sapagkat ikaw ang lahat ng siya bumubuhat ng bigat na yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. At pagdating ng panahon, hallelujah, kung ikaw ay magpapatuloy sa lakarin, dala-dala at papasarin ng cross, kasama niya, hallelujah, ang pagtawid mula dito sa mundong ito patungo sa Kingdom of God, Kingdom of Heaven, ay iyong matatawag. With consistency, with faith in Him, and sabi ng ating Apostol Pablo, they are that led by the sons of God. They are that led by the Spirit of God. They are the sons of God. Pangunahan tayo ng banal na Espiritu, ang gagawin lang natin, tayo susunod. Yes, Lord, I have decided, I will follow you. Tayo manalangin. Nakilang Diyos, amang banal na nasa langit. Sa iyo mauwi ang mataas na papuri, magdakila, pagluwalhati, at pasasalamat. Sa iyo mauwi ang kaluwalhatian at hindi sa tao. Father God, salamat sapagkat tinuruan mo kami ng mga salita. Salita ng buhay na siyang magbibigay sa amin, hallelujah, ng release sa mundo ng hirap na aming dinaranasan, sa pressure. Salamat sa tuturo ng mga prinsipyo ng meron ka, O Diyos. Na huwag kaming manghinawa sa pananalangin sa iyo, Diyos. Na huwag kaming manghinawa sa pagsasalita ng iyong mga salita, O Diyos. At higit na lalo sa lahat, huwag manghinawa sa pagganap ng iyong salita na aming natanggap sa iyo, Diyos. At sigurado, hallelujah,
ang aming matatamo kung kami ay magpapatuloy nito hanggang sa wakas. Father God, pagpatawad mo kung kami ay naging inconsistent sa iyong mga salita. Pagpatawad mo kung kami ay naging katulad ni Apostol Pedro, hallelujah, na kung saan lumubog dahilan sa pressure in life na kanyang naranasan. Bagamat siya'y nakalakad sa tubig, nakarating na malapit na sana sa iyo, Panginoon, ngunit nung kanyang naramdaman ng pressure in life, siya'y natakot at nawalan ng pananampalataya, and that is the reason siya ay lumubog. Huwag nawang mangyari ang mga bagay na yon sa amin, Lord. Matagal na kaming sumasampalataya at sumusunod sa iyo, Lord. Alam namin, unti na lang ang panahon. Kung ang unang panahon pa lang ay aming naririnig na malapit ng iyong pagdating, how much more, hallelujah, na kami ngayon ay tumagal na sa gawain ito. Huwag kaming manghinawa, Panginoon. Because you are the one, hallelujah, na nagwi-weigh ng aming puso, ng aming pananampalataya sa iyo. Kung ito ba ay genuine o ito ay hindi. Hindi maipapalabas ang tunay na dalisay ng ginto kapag hindi ito dinarang sa apoy. At ayan, pananampalataya na yan, hallelujah, ay iyong dinadarang sa apoy upang ang pananampalataya na yan, gaya ng ginto, hallelujah, ay maging dalisay. At salamat, hallelujah. Salamat sa pressure. Kung bakit kami nakakapanatili dahilan, hallelujah, ikaw ang siyang may nais nito at ito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah, salamat sa mga nangyayari sa aming panahon, Lord, sapagkat alam namin dito lumilitaw kung gaano ka, hallelujah, kabuti sa amin. Kung iyong patutunayan, hallelujah, minsan pa iyong patutunayan, hallelujah, that you are Jehovah Jireh, the God that provide ng lahat ng aming pangangailangan. Hallelujah, sometimes sa hirap na aming nararanasan, sa taas ng gasolina, sa taas ng bilihin, hallelujah, tila baga kami, Panginoon, ay napipressure na tila baga kami nawawala ng pag-asa. Ngunit yan pala ang paraan upang ang iyong kapangyarihan ay lumitaw sa bawat isa sa amin. Upang ang kapangyarihan ng iyong mga salita, hallelujah, na iyong sinalita sa amin, hallelujah, hallelujah, ito ay may spirito at may buhay, hallelujah. Dito namin makikita ang manifestation ng iyong mga pangako sa amin. Oh, hallelujah, we are a privileged people, hallelujah, na makakaranas ng ganyan, Lord. Salamat, hallelujah, that you are changing us from glory unto glory, faith unto faith. Dinadalisay ang lahat ng ito. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, Lord, dinadalangin namin, hallelujah, ang banal na Espiritu ay malaya pang makagawa. Kahit man kami ay umuwi, Lord, magawa mong, hallelujah, expound ang mensahe na aming narinig sa iyo. Bagamat ito yung simple, ang mga example, ang mga verses is very familiar, Lord. Ngunit, Lord, ikaw ang magbigay diin sa aming puso kung gaano ito kahalaga. Lord, ikaw ang nag-weigh ng mga puso ng bawat isa sa amin. At wala kaming pwedeng itago sa iyo, Lord. At Lord, kung bakit kami, Panginoon, sumasamot, nagpapasalamat sa iyo sapagkat alam namin, Lord, hallelujah, ikaw ay nangusap, ikaw ay gumagawa. Because He that began a good works, ikaw yon, Panginoon na Diyos. Ikaw rin naman na magtatapos. Salamat, Lord. Hallelujah. Wag nawang ito'y aming marinig at ito ay milagay sa puso. Ngunit Lord, hayaan mo ang iyong salita ay ito'y aming ingatan. Ito ay aming i-cultivate. Ito ay aming, Lord God, diligan. Hallelujah. Hanggang sa panahon ng harvest. Hanggang sa panahon na ito ay lumaki, magbunga at ito'y mag-harvest. At ito, hallelujah, magbigay sa iyo, Panginoon, ng kaparihan at kaluwalhatian, Lord. Lord, we will speak your word until it manifests. Lord, we will do your word. Hallelujah. Whatever it takes, Lord, we will do your word. Hallelujah. Sapagkat ito ay marapat para sa amin, Lord. At alam namin, ikaw ay kasama namin at kailanman ay hindi mo kami papabayaan. I-bless mo once again ang iyong mga anak. I-bless mo ang nakapakinig ng mga salita ito sa online platform man at higit na lalo na bawat isa rito nagbigay ng kanilang presensya. Tinalikuran ng responsibilidad sa buhay. Tinalikuran ng pagod at binigandaan ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid namin, hallelujah, from Baclaran na sila'y nag-travel pa sa kabila ng trabaho at pagod. Lord, baunin nila ang mga salita ng buhay na may kagalakan sa puso.
At Lord, kung paano mo sila iningatan parito, Lord, dalangin namin, ingatan mo pa sila patuloy hanggang sila ay makarating sa kanilang tahanan. Lord, we want to thank you so much for everything that you have done. Yours the glory and the honor and the power. Maraming salamat. Ito po yung patuloy naming sinasamo sa iyo, sinusuko ang aming buhay. In the mighty name of